Yo guys, we have a new update pala sa Gconnect app. We have version 4.2.7 no? So let's run through lang kung ano yung mga bagong features sa version na to. So launch natin yung app. Ayan. So ito palang gamit ko is admin na version. So ayan, so for the user na version, yung makikita nyo meron na tayong bagong icon sa taas, yung parang light bulb. Kasi meron tayong dinagdag na feature na screen awake feature, no? Intended for those for Android 12 and up. Kasi once nakapatay yung screen na di-delay yung push notification. So ginawa natin siya ng screen awake feature para hindi namamatay yung screen. Yung ibang Android versions kasi wala silang option to set the timeout to 0 or walang timeout yung sa settings nila. So nilagyan na natin. So yung behavior niya after you click the icon is as long as hindi mo i-exit yung app, lagi lang siya nakabukas, no? Magdi-dim lang siya after a minute to save battery. So kung yung phone nyo naman is working naman yung push notification kahit hindi nakapatay yung screen, so pwedeng hindi nyo na gamitin yung feature na yan. So ano pa yung nadagdag sa 4.2.7? So currently meron na tayong share Wi-Fi na data source, no? So we have option to use share Wi-Fi na mga vouchers. So ayan, try natin share Wi-Fi. So yung behavior pala ng share Wi-Fi, automatically kukunin nyo yung mga nasa inbox ng Gmail pa lang ito. Gmail version pa lang ito na share Wi-Fi. So automatically kukunin nyo yung mga na-send ni share Wi-Fi na voucher sa inbox ninyo. Kailangan nyo lang bigyan ng permission yung app. Sa first login nyo kasi hihingi siya ng permission, no? So test natin dito. Sa akin kasi permit to process or read the inbox. So click ka lang yung share Wi-Fi, and then you have option, no? If you want to overwrite, meaning papalitan nyo yung laman ng database, or append. Yung append naman is i-add nyo lang kung ano yung hindi nag-i-exist sa database. Kumbaga idadagdag nyo lang siya. So ayan. So let's say dagdag natin siya, no, dun sa existing natin na 1,302 vouchers. So I click on append. Automatically i-read niya yung Gmail inbox ko. So may nakuha siyang 122 share Wi-Fi vouchers. So pagbalik natin, when we check the voucher list, yung makikita natin, no, na may mga voucher amount na may nakalagay na share Wi-Fi. Naka-superscript siya. So meaning yung voucher na yun is share Wi-Fi. Yung share Wi-Fi format is IDPWD, no? When you check the menu, makikita nyo yung details. Si share Wi-Fi kasi wala siyang instead of voucher code, parang ID and password yung sa kanya. And then wala siyang time and SSID na naka-specify. Price and ID password lang talaga. So kaya ganyan yung details niya. So yan yung sa share Wi-Fi na makikita niyo nakabukod siya. Iba yung format niya dito sa ibang vouchers. Ayan, ito galing to sa Umada. So ayan. So another feature is
meron tayong transfer voucher, no? Let's say, naubusan kayo ng pang-print na voucher. You can transfer the voucher list. Ito kasi yung pang-automation. You can transfer to print voucher. Vice versa. For example, dito sa, halimbawa, gusto mo ng pang-automation na 150. Tapos dito sa automation mo, wala kang 150. So, punta ka lang dito. Yan, meron kang 150, no? Na for printing. So, gawin mo lang ito sa taas. Upper right hand corner. So, click mo lang siya and then punta ka dun sa 150. Type mo sample 150. Lilipat ko dun sa automation. Tapos transfer. So, ayan. So, nabawasan siya, no? 54 na lang. So, when we check the voucher list, meron ka ng 150 dito na 10. So, ayan. Ayan yung kagandahan ng bagong version kasi you can make use of the transfer function to utilize all the vouchers, no? Either sa voucher list or sa print voucher. So, kung saan mo kailangan. Ayan. So, yan isa sa mga major updates sa version 4.2.7. And then, we also have dito sa controller settings. And then, hindi pa tapos. Currently, ang ina-accept niya pa lang is yung cloud-based controller ni Omada na credentials. So, for the self-hosted like OC 200, 300, and then VPS sa future pa yan. So, pwede nyo siyang itry pero magpo-prompt yan na hindi pa siya under development pa siya. So, ayan, nagbago lang yung interface. And sa SMS naman, ayan, meron na tayong option to use the Semaphore API. So, yung problem lang, medyo mahigpit na yung Semaphore Philippines, no? Kailangan nyo na ng documentation na kayo yung may-ari ng sender name. Kasi kailangan ng sender name bago nyo siya magamit. So, for example, gumamit kayo ng mga sender name masyadong common, mahihirapan kayo ma-approve. So, kailangan nyo mag-provide ng documentation to prove na kayo yung may-ari ng sender name. So, hindi nyo siya magagamit kahit for testing pag wala kayong sender name sa current na version ng sa current na policy ni Semaphore API. So, ayun. So, hindi rin na-approve yung sa akin. So, nakigamit lang ako ng ibang Semaphore API to confirm na working siya. So, yan. So, aside from the yung mga API, SMS API naman is intended for those devices na walang SIM card, no? You can use it sa tablet or sa PC kung may Android emulator. Yun yung magiging source nyo ng automation. Pwede siya. At ginawa natin siya ng fallback na let's say nag-fail yung API, yung SMS API. So, may fallback tayo na SIM card. You can still make use of your SIM card. So, ayan. Kung wala ka naman, automatically, dapat enable mo yung SIM fallback. And then, you select kung ano yung SIM card na dapat may pang-text kayo. SMS load. So, ayan yun. Yun yung bago sa SMS settings. And then, etong automation filters, nasa na naman to? Previous version, 4.2.2. So, yung purpose lang naman niya is to filter kung ano lang yung accepted na mga pricing. So, yun, may nagtanong na nagre-reply ba siya kung walang nakaset na filters. Is automatically lahat ng marireceive mo na GCash amount nagre-reply siya kasi wala kang nakaset na automation filters. Pag meron ka nakaset na ito lang yung nire-replyan niya, yung may mga amount lang na nakaset dito. Pwede nyo siyang i-turn off, no? Pwede kayo mag-select ng bago. Makikita nyo naman kung ano yung available sa database nyo, yung inventory. Ano yung for automation, yung pang print lang. So, yan, makikita nyo. So, of course, since automation ito yung ready for automation yung gamitin nyo. Ayan. So, yan. Yan yung nakaset sa akin.
So, ano pa ba? Wala naman na sa CSV data source. Yun lang naman yung bago. Kasi yung API, na-discuss ko na rin yun sa previous version. Yung CSV file, yung local CSV file, ayun, na-discuss ko na rin yan. Intended yan dun sa mga walang UMADA controller or kahit naka-UMADA kayo tapos hindi nyo napagana yung API dun sa API credentials na settings. Pwede nyo gamitin yung local CSV para magamit nyo yung app. Ano pa ba? I think yun lang naman yata. Yung nadagdag lang naman dito sa sync voucher button natin is may option na siya, no? If gusto nyong i-overwrite, ipalitan talaga yung laman ng database or i-append, kumbaga dagdagan nyo lang. Ayun, yun yung nagdagdag na mga feature. So, kung gusto niyo naman makita yung mga logs, yung mga bago sa G-Connect, punta lang kayo dun sa about screen and then click nyo yung version and then makikita nyo yung mga release notes from the start up until the very latest, kung ano yung mga nadagdag. So, ayun, tapos makikita nyo rin kung ano yung para saan yung G-Connect app, ano yung purpose niya. Ayan. Then we have our Facebook and YouTube channel naka-link dyan. Okay. Hopefully wala akong nakalimutan. Yan lang naman yung bago for the G-Connect app version 4.2.7. So ayan. Chat and PM na lang pag may mga questions. And see you guys sa next videos. Bye-bye.